Hindi ang bigat ng diamante ang nararamdaman ni Tiago Cardoso sa kanyang palad, kundi ang bigat ng isang kasinungalingan na matagal nang kumakain sa kanyang sistema. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling na bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Cardoso Tower. Sa ibaba, ang buong Maynila ay parang isang kumikinang na karagatan ng mga ilaw. Nasa kanya na ang lahat: pera, kapangyarihan, respeto, at isang magandang mapapangasawa sa katauhan ni Yasmin Alcantara. Pero sa bawat ngiti ni Yasmin, may isang maliit na tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa bawat yakap nito, may malamig na agos na gumagapang sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan, pero alam niyang totoo. Ibinaba niya ang singsing sa mamahaling mesa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling, desperadong pagsubok. Kung mali siya, handa siyang pagtawanan ang sarili habang buhay. Pero kung tama siya, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad. "Renato, ihanda mo na ang lahat," mariin niyang sabi. "Bukas, magsisimula na ako." "Sigurado po ba kayo dito, Sir Tiago?" tanong ng boses sa kabilang linya. "Mas sigurado pa ako kaysa sa pagsikat ng araw bukas," sagot ni Tiago. Bukas, si Tiago Cardoso ay mawawala. At si Leo, ang janitor, ay ipapanganak. Kinabukasan, isang lalaking hindi mo aakalaing nagmamay-ari ng gusali ang siyang naglalakad sa service hallway nito. Ang mamahaling Italian suit ni Tiago ay napalitan ng isang murang asul na uniforme. Ang kanyang Rolex ay wala na, at sa halip ay may mga kalyo na sa kanyang mga palad. Tumingin siya sa salamin at isang estranghero ang tumingin pabalik. Isang lalaking may bahagyang kulubot sa mukha, pagod na mga mata, at isang balbas na sadyang hindi inahitan ng ilang araw. Siya si Leo, isang taong hindi nakikita, isang anino sa gilid-gilid. Perpekto para sa kanyang misyon. Hawak ang isang mop at isang timba, pumasok si Leo sa lobby ng isa sa kanyang mga 5-star hotel. Dito gaganapin ang pre-wedding party nila ni Yasmin sa loob ng 3 linggo. Dito rin niya tatapusin ang lahat ng kanyang pagdududa. Biglang bumukas ang malaking pinto ng lobby at lahat ng atensyon ay napunta roon. Pumasok si Yasmin Alcantara para siyang isang reyna na lumalakad sa kanyang palasyo. Nakasuot ng isang mamahaling puting bestida na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos na, parang galing sa isang salon, at ang kanyang nangiti ay nakakasilaw. Bawat empleyado ay bumabati sa kanya. "Good morning, Ma'am Yasmin." Ngumiti si Tiago sa loob-loob niya. Isang mapait na ngiti. Iyan ang Yasmin na kilala ng mundo. Ang Yasmin na ipinapakita niya sa lahat. Ngunit ang Yasmin na gusto niyang makilala ay ang Yasmin na lumalabas kapag walang nakatingin. Nagpatuloy si Tiago o si Leo sa kanyang pagmomop sa isang sulok. Tinitiyak na ang maliit na kamera na nakakabit sa butones ng kanyang uniforme ay nakatutok sa tamang direksyon. Isang babaeng janitor, marahil ay kaedad lang niya, ang masipag na nagpupunas ng isang mesang salamin malapit sa kinatatayuan ni Yasmin. Ang pangalan niya, base sa name tag, ay Ara. Biglang natabig ni Yasmin ang hawak niyang tasa ng kape. Tumapon ang mainit na likido sa malinis at kumikinang na sahig. "Ay, sorry po ma'am," mabilis na sabi ni Ara at kinuha agad ang kanyang basahan para punasan ang sahig. Tiningnan ni Yasmin si Ara mula ulo hanggang paa na para bang isa itong basura. "Sorry? Anong magagawa ng sorry mo?" Mataray na sabi ni Yasmin, sapat na para marinig ng mga taong malapit. "Pabaya ka kasi. Kitang-kita mo nang may dadaan. Hindi ka man lang tumabi. Mga katulad ninyong walang silbi, dapat tinatanggal na lang sa trabaho." Napayuko si Ara. "Pasensya na po talaga, ma'am." Naramdaman ni Tiago ang pag-init ng kanyang dugo. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok hindi lang kay Ara,
kundi pati na rin sa kanya. Gusto niyang sumugod, ipagtanggol ang babae, at isigaw sa lahat kung sino talaga siya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang oras. Nagkuyom ang kanyang mga kamao sa hawakan ng mop habang tinitingnan niya si Yasmin na parang walang nangyari at naglakad palayo. Iniwan si Ara na nakaluhod pa rin sa sahig. Pinupunasan ang kanyang kalat. Nang makalayo si Yasmin, tumigil ito sa isang sulok at kinuha ang kanyang cellphone. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiti na ibang-iba sa ngiting ipinakita nito kanina lang. Idinikit ni Yasmin ang cellphone sa kanyang tainga at sa di kalayuan, malinaw na narinig ni Tiago ang kanyang sinabi na may halong lambing at pananabik sa boses. "Miss you too, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Malapit na." Ang mga salitang mahal ko ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Tiago habang pinapagpag niya ang isang basahan sa labas ng service exit. Hindi para sa kanya ang mga salitang iyon. Sigurado siya roon. Ang lambing sa boses ni Yasmin ay isang uri ng lambing na hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Lumipas ang maghapon. Naramdaman ni Tiago ang pagod sa kanyang mga kalamnan. Isang uri ng pagod na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang pagiging si Leo ay hindi lang pagpapanggap. Ito ay isang pisikal na paalala ng mundong malayo sa kanyang yaman. Sa kalagitnaan ng paglilinis sa ikalawang palapag, napansin niya ang babaeng janitor kanina, si Ara, na nahihirapan sa pag-operate ng floor polisher. Lumapit siya, nag-aalok ng tulong, ngunit ngumiti lang ito. "Ayos lang po, Kuya Leo," sabi ni Ara. "Medyo may katigasan lang talaga ang ulo ng makinang to. Ganito po ang teknik dyan." Ipinakita ni Ara sa kanya ang tamang paraan para gamitin ang makina. Itinuro ang isang maliit na trick na hindi niya malalaman kung hindi niya ito ginagawa araw-araw. Mayroong pasensya at kabaitan sa kanyang mga kilos, isang bagay na lalong nagpatingkad sa kalupitan ni Yasmin kaninang umaga. Pagdating ng tanghalian, umupo si Leo sa isang sulok ng employee's pantry. Bit-bit ang isang pirasong tinapay na binili niya kanina. Nakita niya si Ara sa kabilang mesa, binubuksan ang maliit nitong baunan, isang itlog na maalat at kaunting kanin. Iyon lang. Nagulat siya nang tumayo ito at lumapit sa kanya. Inilapag ang kalahati ng itlog at isang kutsarang kanin sa ibabaw ng kanyang supot ng tinapay. "Kuya Leo, pagsaluhan na po natin ito," sabi ni Ara na may ngiti. "Nakakagutom po talaga ang trabaho natin. Kailangan malakas ang ating katawan." Tumingin si Tiago sa pagkain pagkatapos ay sa mukha ni Ara. Isang babaeng halos walang-wala, pero handang ibahagi ang kakarampot na mayroon siya sa isang estrangherong tulad niya. "Salamat, Ara," sabi niya. At sa unang pagkakataon, ang mga salita ay nanggaling kay Tiago, hindi kay Leo. "Salamat talaga. Wala po iyon. Dito, kailangan po nating magtulungan," sagot ni Ara. "Para na rin po ito sa anak ko. Kailangan kong maging malakas para sa kanya." Sa isang iglap, lahat ng galit ni Tiago kay Yasmin ay nahaluan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa. Awa para kay Ara at sa lahat ng mga taong tulad niyang nagsusumikap mabuhay ng marangal. Kinagabihan, bago matapos ang kanyang shift, nagkaroon ng pagkakataon si Tiago na silipin ang kanyang tunay na cellphone. Nag-scroll siya sa social media at halos mabitawan niya ang telepono sa kanyang nakita. Isang bagong post mula kay Yasmin, isang video ng kanyang kamay, suot ang isang kumikinang na diamond bracelet. Ang caption, "Feeling loved," ang regalo mula sa pinakamahusay na fiancé sa buong mundo. "Tiago Cardoso, can't wait to be your wife." Kilala niya ang pulseras na yon. Ibinigay niya yon kay Yasmin noong nakaraang linggo. Milyon-milyong piso ang halaga niyon. Maya-maya, ang huling atas sa kanya bago umuwi ay ang pag-alis ng mga basura
sa mga basurahan sa parking lot. Habang itinataas niya ang isang itim na plastic bag mula sa isang basurahan malapit sa VIP parking, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng sinag ng ilaw mula sa poste. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang supot. Sa gitna ng mga luma at lukot na resibo, basyong bote ng tubig at balat ng candy, nandoon ito. Ang diamond bracelet. Marumi, bahagyang may gasgas. Ngunit walang duda, iyon ang pulseras mula sa video ni Yasmin. Itinapon na parang walang halaga. Itinapon na parang basura. Dahan-dahan niyang dinampot ang pulseras, pinunasan ng dumi gamit ang kanyang uniforme. Ang kinang nito ay isang panunuya, isang sampal sa kanyang mukha. Tumingin siya ng diretso sa kamera na nakatago sa kanyang dibdib. Hindi na galit ang nasa kanyang mga mata, kundi isang malamig at matigas na desisyon. At sa kanyang sarili, ibinulong niya ang tanong, nagugulo sa kanyang isipan buong gabi. Bakit, Yasmin? Bakit? Ang tunog ng pag-ubo, ang gumising kay Ara mula sa mababaw niyang pagkakatulog. Hindi ito ordinaryong ubo. Ito ay isang tunog na pamilyar at kinatatakutan niya. Isang tunog na tila hirap na hirap humugot ng hangin. Mabilis siyang bumangon mula sa banig sa sahig at nilapitan ang kanyang 6 na taong gulang na anak, si Miguel. Anak, huminga ka. Dahan-dahan lang. Bulong niya habang hinahagod ang likod ng bata. Sa dilim ng kanilang maliit na kwarto, kitang-kita niya ang pagtaas-baba ng dibdib ni Miguel. Hinihika na naman ito. Dali-dali niyang kinuha ang nebulizer sa ibabaw ng isang lumang kahon. Ang ingay ng makina ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Isang ingay na para kay Ara ay tunog ng pag-asa at takot. Habang hawak niya ang maskara sa mukha ng kanyang anak, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Ilang minuto pa, unti-unting kumalma ang paghinga ni Miguel. Nakatulog itong muli, pagod sa pakikipaglaban para sa bawat hininga. Hinalikan ni Ara ang noo nito at isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ito ang kanyang buhay. Isang walang katapusang pakikipaglaban. Bago siya pumasok sa trabaho, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone para tingnan ang oras. Ngunit isang text message ang bumungad sa kanya. Jengeng sa Ara Reyes, ito po ay paalala sa inyong natitirang balanse sa ospital. Pakiayos po sa lalong madaling panahon na pabuntong hininga siya. Ang bawat sentimo ng kanyang sahod ay mayroon ng patutunguhan. Pambayad sa upa, sa kuryente, sa pagkain at higit sa lahat, sa gamot at pagpapagamot ni Miguel. Ang trabaho niya sa hotel, iyon ang kanilang tanging lifeline. Sa trabaho, pilit niyang iwinaksi ang kanyang mga alalahanin. Kailangan niyang mag-focus. Isang pagkakamali lang ay maaaring ikatanggal niya sa trabaho at hindi niya iyon kakayanin. Habang naglilinis sa hallway, nakita niya ang bagong kasamahan nila, si Kuya Leo. Isang lalaking mas matanda sa kanya, pero halatang hindi sanay sa mabigat na trabaho. May lungkot sa mga mata nito na tila pamilyar sa kanya. Nakita niyang hirap na hirap itong buhatin ang isang malaking bag ng basura. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya. Kuya Leo, tulungan ko na po kayo, sabi niya, at kinuha ang kabilang dulo ng plastic bag. Mabigat po talaga iyan. Nagulat ang lalaki sa kanyang pag-alok pero hinayaan siya. Salamat, Ara, sabi nito. Wala po iyon. Dito, kailangan nating magtulungan. Sagot niya, inuulit ang sinabi niya kahapon. Maya-maya, habang nagpapahinga sila saglit, inabutan niya ito ng isang bote ng tubig mula sa kanyang bag. Uminom po muna kayo, Kuya Leo. Mahalaga po ang magpalakas. Mahirap magkasakit, lalo na kung tayo ang inaasahan ng ating pamilya. Umiti lang ang matanda. Isang ngiting tila may malalim na kahulugan. Sa pagtatapos ng kanyang shift, habang papalabas na siya ng gusali, isang pakiramdam ng munting tagumpay ang kanyang naramdaman.
Natapos niya ang isa na namang araw. Mayroon siyang may uuwing sahod para kay Miguel. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang boses ang tumawag sa kanya. Ara Reyes! Napalingon siya. Ang kanilang supervisor, si Gemeng Castro, ang tumatawag sa kanya. May seryosong ekspresyon sa muka. Pinapatawag ka sa opisina ko. Ngayon din. Nanlamig ang sikmura ni Ara. Ano kaya ang kanyang nagawa? Buong araw siyang nag-ingat. May nabasag ba siya? May nakalimutan ba siyang linisin? Sumunod siya sa opisina. Ang bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Pagpasok nila, isinara ni Ginang Castro ang pinto. Maupo ka, Ara. Sabi nito sa isang tonong hindi niya gusto. Umupo si Ara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Ara, alam mo na isa ka sa pinakamasipag kong empleyado. Panimula ng supervisor. Pero nakatanggap ako ng isang seryosong reklamo tungkol sa'yo. Reklamo po? Pero bakit po? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim si Ginang Castro, tila ayaw sabihin ang susunod. Isang importanteng kliyente ang nagreklamo. Siya si Miss Yasmin Alcantara, ang mapapangasawa ng may-ari ng hotel na ito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Naalala niya ang insidente ng natapong kape at hinihiling niya pagpapatuloy ng supervisor na tanggalin ka sa trabaho, agad-agad. Katatapos lang magbihis ni Tiago mula sa uniforme ni Leo nang tumunog ang kanyang personal na cellphone, ang teleponong alam ng buong mundo na pag-aari ni Tiago Cardoso. Isang secure line na iilan lang ang nakakaalam. Sir Tiago, boses ng general manager ng hotel, si Mr. Diaz, tila ninenerbiyos ito. Patawad po sa abala. Mayroon lang po akong kailangang i-report. Isang insidente. Ano yon? Malamig na tanong ni Tiago habang pinupunasan ang dumi sa kanyang mga kamay. Si Ma'am Yasmin po. Nag-file po siya ng formal complaint laban sa isang janitorial staff, isang Ara Reyes, at hinihiling po niya na i-terminate agad. Napahinto si Tiago. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Hindi niya akalain na itutuloy talaga ni Yasmin ang kanyang kalupitan hanggang sa puntong ito. Ang alisin ang kabuhayan ng isang taong wala namang ginagawang masama. Anong ginawa mo? Tanong ni Tiago. Ang boses ay nagbabadya ng panganib. Sinusunod ko lang po ang protocol, sir. Pinatawag ko po ang staff sa opisina. Hindi. Mariing putol ni Tiago. Mananatili siya. Hindi siya matatanggal sa trabaho. That is final. Pero sir, si Ma'am Yasmin po. Ako ang may-ari ng hotel na ito, hindi ba, Mr. Diaz? Sabi ni Tiago, ang bawat salita ay may bigat. Sabihin mo kay Miss Alcantara na iniimbestigahan pa ang kaso. Gumawa ka ng paraan. Pero si Ara Reyes hindi siya magagalaw. Naintindihan mo? Oo po, Sir Tiago. Masusunod po. Mabilis na sagot ng manager. Ibinaba ni Tiago ang tawag at napasuntok sa pader ng locker room. Ang galit sa loob niya ay parang isang apoy na naglalagablab. Ang babaeng pakakasalan niya, ang ina ng kanyang magiging mga anak, ay may pusong kasing itim ng gabi. Isang oras ang lumipas. Wala na si Leo. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay si Tiago Cardoso. Nakasuot ng isang 500,000 na suit, bagong ahit, at may amoy ng mamahaling pabango. Ngunit ang mga mata niya ay mga mata pa rin ni Leo. Malamig, mapanuri, at puno ng puot. Sinundo niya si Yasmin para sa kanilang hapunan. Pagkakita sa kanya, niyakap siya nito ng mahigpit. Mahal, I missed you so much today, sabi nito. Ang boses ay puno ng kaswitan. I missed you too, sagot ni Tiago. Ang mga salita ay walang kabuhay-buhay. Sa isang mamahaling restaurant, umupo sila sa isang mesang napapaligiran ng mga bulaklak. Si Yasmin ay masayang nagkukwento tungkol sa mga plano sa kasal, ang mga imbitasyon, ang wedding gown, ang honeymoon sa Paris.
Ngunit si Tiago ay wala roon. Pinapanood lang niya ito. Pinag-aaralan ang bawat ngiti, bawat tawa. Isang perpektong pagganap. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, itinigil niya ito. Mahal. Panimula niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Pakiramdam mo ba? Lubos tayong tapat sa isa't isa? Natigilan si Yasmin. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala at napalitan ng pagkalito. Anong klaseng tanong yan, Tiago? Sagutin mo lang, sabi ni Tiago, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Biglang namuo ang mga luha sa mga mata ni Yasmin. Kinuha nito ang kamay ni Tiago. Paano mo na itatanong sa akin yan? Sabi nito. Ang boses ay panag. Ikaw ang buhay ko, Tiago. Ikaw ang lahat sa akin. Walang araw na hindi kita iniisip. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Kaya please, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Isang perpektong pag-arte. Mga luhang parang galing sa gripo. Mga salitang pinag-ensayuhan. Naramdaman ni Tiago ang isang matinding pagkasuklam. Ito na ang huling pagkakataon. Ibinigay na niya at sinayang lang nito. Sorry, sabi na lang niya. Pagod lang siguro ako. Matapos ang hapunan, nagpaalam si Yasmin. Sinabing may kailangan pa siyang daanan sa bahay ng isang kaibigan. Hinalikan siya nito sa pisngi at umalis. Ngunit hindi umuwi si Tiago. Sumakay siya sa isa pa niyang sasakyan. Isang ordinaryong kotse na ginagamit niya para hindi makilala. At sinundan ito. Hindi sa bahay ng kaibigan pumunta si Yasmin. Lumiko ito papunta sa isang kilalang entertainment district. Huminto ito sa harap ng isang mamahaling bar. Isang lugar na kilala sa pagiging pribado. At doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng kalsada, nakita ni Tiago ang lahat. Isang lalaki ang lumabas mula sa anino ng bar. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit sa tindig at kilos, alam niyang hindi ito isang ordinaryong tao. Tumakbo si Yasmin papalapit dito at walang pag-aalinlangang yumakap ng mahigpit sa lalaki. Isinubsob nito ang kanyang mukha sa dibdib ng estranghero. Isang yakap na puno ng pananabik at pagkasabik. Isang uri ng yakap na kailanman ay hindi niya ipinadama kay Tiago. Gumanti ng yakap ang lalaki at kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Tiago kung paano nito hinaplos ang buhok ni Yasmin bago ito humalik sa kanyang noo. Isang halik na puno ng pagmamay-ari. Hindi kumurap si Tiago. Bawat galaw, bawat haplos ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya magawang ipikit ang mga ito. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang tiisin. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bar na wala sa paningin ni Tiago. Naiwan si Tiago sa loob ng kanyang kotse. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakakuyom sa manibela. Ang mga kamay na nagbigay ng singsing. Ang mga kamay na nagplano ng isang kinabukasan. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ay may ibang gagawin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ng tracker na palihim niyang inilagay sa kotse ni Yasmin. Ang signal ay hindi gumagalaw. Nandoon pa rin sila sa loob. Ang gabi ay hindi pa tapos. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Walang gumagalaw sa loob ng kotse ni Tiago maliban sa marahas na pagtibok ng kanyang puso. Bawat segundo ay parang isang oras habang hinihintay niya ang kanilang paglabas. Sa isip niya, umaasa pa rin siya. Isang maliit at hangal na bahagi ng kanyang pagkatao ang umaasang mali ang lahat ng ito. Baka kaibigan lang, baka pinsan, baka. Ngunit pagkalipas ng halos 30 minuto, lumabas sila. Magkahawak kamay pa rin at sumakay sa kotse ng lalaki. Walang pag-aalinlangan, pinaandar ni Tiago ang kanyang sasakyan. Nag-iingat na mapanatili ang isang ligtas na distansya. Ang mamahaling sasakyan sa harap niya ay hindi pamilyar, ngunit ang daan na tinatahak nila ay tila patungo sa isang lugar na mas pribado. Nakarating sila sa isang high-end condominium sa Taguig, isang gusali na kilala sa mahigpit na seguridad at sa mga mayayamang nakatira dito. Pumasok ang kotse sa basement parking.
Ipinark ni Tiago ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada sa isang madilim na bahagi kung saan hindi siya mapapansin. Kinuha niya ang isang itim na case mula sa ilalim ng kanyang upuan. Binuksan niya ito at bumungad ang isang maliit at itim na aparato. Isang high-tech drone, kasing liit lang ng kanyang palad, na may kamera na kayang kumuha ng high-definition video kahit sa dilim. Parang isang gagamba ng teknolohiya, tahimik at nakamamatay. Hindi ito ang unang beses na gagamitin niya ito para sa corporate surveillance. Ngunit ngayon, habang ginagamit niya ito para sirain ang sarili niyang buhay, may kakaibang pait siyang naramdaman. Sa isang pagpindot sa screen ng kanyang cellphone, umangat ang drone sa hangin, walang ingay. Isang itim na paru-paro sa dilim ng gabi. Maingat niyang pinalipad ito patawid sa kalsada, pataas sa gilid ng gusali, isang aninong gumagapang sa konkretong pader. Pinanood niya ang bawat bintana. 16 na palapag, 17, 18. At doon, isang ilaw ang biglang bumukas sa isang unit sa 20 palapag. Sumunod ang kanyang puso sa pag-angat ng drone. Maingat niyang pinalapit ang drone. Ang mga kurtina ay bahagyang nakabukas, nagbibigay ng isang maliit na siwang para sa kanyang espiya. Sa simula, mga anino lang ang kanyang nakita. Isang anino ng babae, isang anino ng lalaki. Naglalakad sila papasok sa living room ng unit at pagkatapos humarap sila sa isa't isa. Hindi niya kailangan ng malinaw na kuha para malaman kung ano ang sumunod. Nakita niya kung paano hinawakan ng lalaki ang mukha ni Yasmin gamit ang 2 kamay na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. At pagkatapos, dahan-dahan nitong inilapit ang kanyang mukha at hinalikan siya. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay isang halik na puno ng pag-aangkin, ng pananabik na matagal na itinago. At si Yasmin, sumagot siya sa halik na yon nang may parehong bagsik. Nakita niya kung paano isinabit ni Yasmin ang kanyang mga braso sa batok ng lalaki. Hinahatak ito palapit pa, na para bang ayaw na niyang matapos ang sandaling iyon. Naiiwan si Tiago sa loob ng kanyang kotse. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang nanginginig na kamay. Pinindot niya ang record button. Ang bawat segundo ng video na nakikita niya sa screen ay isang patalim na dahan-dahang bumabaon sa kanyang puso. Nakita niya ang lahat, ang paglipat ng kanilang mga halik mula sa labi patungo sa leeg, ang pagyakap nila na tila ayaw nang maghiwalay. Lumakad sila palayo sa bintana, papasok sa mas malalim na bahagi ng kwarto, at sa isang iglap ay nawala sila sa kanyang paningin. Pero sapat na ang kanyang nakita, higit pa sa sapat. Sa sandaling iyon, namatay ang lahat ng pagmamahal at pag-asang natitira sa kanya para kay Yasmin. Napalitan ito ng isang malamig na bagay na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang determinasyon na gawa sa yelo at bakal. Ang misyon niya ay hindi na para alamin ang katotohanan. Ang misyon niya ngayon ay ilantad ito sa pinakamasakit na paraan na posible. Isa-save na sana niya ang video at iuurong na ang drone nang biglang may gumalaw ulit malapit sa bintana. Humakbang palayo ang lalaki mula sa direksyon kung saan sila nawala. Marahil para magsara ng kurtina o kumuha ng iinumin. Huminto ito at lumingon. Ang mukha nito ay direktang tinamaan ng ilaw mula sa isang lampshade sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Tiago. Hindi niya inaasahan ito. Agad niyang pinindot ang zoom function. Ang imahe ay bahagyang lumabo. Bago luminaw ulit, nagpapakita ng isang malinaw na kuha ng mukha ng lalaki. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang paghinga ni Tiago ay nanatili sa kanyang lalamunan. Isang pamilyar na ngiti, isang pamilyar na ayos ng buhok, isang pamilyar na tindig. Hindi. Halos hindi marinig na bulong niya sa sarili. Hindi maari. Pinanood niya habang tumatawa ang lalaki, marahil sa isang bagay na sinabi ni Yasmin na hindi niya marinig. Ang tawang iyon. Narinig na niya ito
ng 1,000 beses sa mga family dinner, sa mga board meeting, sa mga masasayang okasyon. Napako ang kanyang tingin sa screen, hindi makapaniwala. Ang lalaking humahalik sa kanyang mapapangasawa, ang lalaking kasama nito sa isang pribadong apartment, ay isang mukhang kilalang kilala niya. Isang mukhang nakikita niya tuwing may family reunion. Isang mukhang pinagkakatiwalaan niya. Ang lalaki ay si Marco, ang kanyang nakababatang pinsan. Marco. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng bungo ni Tiago na parang isang putok ng baril. Hindi ito isang estranghero. Hindi ito isang lihim na kaaway. Ito ay pamilya. Dugo sa dugo. Parang sinaksak siya ng 2 beses, isa sa puso at isa sa likod. Ang sakit ay doble. Ang pagkakanulo ay mas malalim. Biglang pumasok sa kanyang isip ang isang alaala. Ang araw na inanunsyo niya ang kanyang engagement kay Yasmin, si Marco ang unang yumakap sa kanya. "Congrats, kuya!" sabi nito. Tinatapik ang kanyang likod. "Finally, you found the one. Bagay na bagay kayo. You deserve to be happy." Ang mga salitang yon, na dating nagdulot ng init sa kanyang dibdib, ngayon ay parang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Isang kasinungalingan. Lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Mabilis niyang pinaatras ang drone, isinara ang lahat, at walang lingon likod na pinaandar ang kotse. Hindi na siya nag-ingat. Mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mga guhit na lang sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ni Marco at Yasmin, magkayakap, nagtatawanan sa kanyang likuran. Hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa Cardoso Tower. Madaling araw na. Ang buong gusali ay tahimik at madilim, maliban sa mga ilaw pang seguridad. Siya lang ang mag-isang naglalakad sa malawak na lobby. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umaalingaw-ngaw na parang mga martilyo. Pagdating niya sa kanyang opisina, hindi niya binuksan ang ilaw. Umupo siya sa dilim, ang liwanag lang mula sa kanyang computer monitor ang nagsisilbing ilaw sa kanyang mukha. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Kung si Marco ay kasama dito, mayroong mas malaki, mas madilim na plano sa likod ng lahat. Si Marco ang namamahala sa international investments ng kanilang kumpanya. May access ito sa lahat. Nagsimula siyang maghalongkat. Binuksan niya ang mga financial report, mga bank statement, mga email correspondence. Ang kanyang utak, na kanina'y puno ng emosyon, ngayon ay gumagana na parang isang makina. Malamig, presiso, at walang awa. Hinahanap niya ang isang bagay na mali. Isang sinulid na kapag hinila niya ay magigiba ang lahat. At natagpuan niya ito. Isang wire transfer. Isang napakalaking halaga. 10 milyong dolyar na inilipat 3 buwan na ang nakalipas. Ang transaksyon ay inaprubahan ni Marco para sa isang investment sa isang bagong tech company sa Cayman Islands. Ngunit nang tingnan ni Tiago ang pangalan ng kumpanya, wala siyang makitang record nito. Isa itong Shell Corporation, isang multo. Nang itrace niya ang account kung saan napunta ang pera, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang account ay nakapangalan sa isang tao na may apelyidong Alcantara. Isang malayong kamag-anak ni Yasmin. Ang pera ng kanyang kumpanya ay napupunta sa pamilya ng kanyang mapapangasawa sa pamamagitan ng kanyang sariling pinsan. Habang nakatitig siya sa mga numero sa screen, isang notifikasyon ang lumitaw sa gilid. Isang bagong email. Ang sender, anonymous@protonmail.com. Ang subject, ang katotohanan. Walang laman ng email maliban sa isang audio file na naka-attach. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinasaksak niya ang kanyang earphones at pinindot ang play. Ang unang boses na narinig niya ay ang boses ni Yasmin, tumatawa. "Ang galing mo talaga, mahal." Ni hindi niya nahahalata. Sumunod ang boses ni Marco. "Sabi ko naman sa'yo, bulag yon pagdating sa'yo. At sa akin, pamilya, di ba?"
Narinig ni Tiago ang pagklink ng mga baso. Pagkatapos ng kasal, pagpapatuloy ni Yasmin, anong susunod? Ibibigay na ba niya sa iyo ang kontrol sa kumpanya? Hindi ganon kadali, sagot ni Marco. Kailangan nating sirain ang reputasyon niya. Isang maliit na iskandalo. Sapat na para bumaba ang tiwala ng board sa kanya. At sa tamang panahon, ako ang papalit. Tayo ang maghahari. At lahat ng yaman ng kuya ko mapupunta sa atin. Sa wakas, makukuha ko na ang dapat ay sa akin noon pa. Paano kung malaman niya? Tanong ni Yasmin, may bahid ng takot. Narinig ni Tiago ang isang malutong na tawa mula kay Marco, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco. Hindi niya malalaman. Masyado siyang abala sa paglalaro bilang ang perpektong bilyonaryo. Masyado siyang tiwala sa akin. Kawawa naman ang pinsan ko. Ang kawawang bilyonaryo na akala niya, kontrolado niya ang lahat. Lumipas ang halos 1 linggo. Para kay Ara, ang linggong iyon ay isang himala. Noong Lunes, pagkatapos ng nakakatakot na pagtawag sa kanya sa opisina, ipinaalam sa kanya ni Gimomong Castro na under review pa raw ang kanyang kaso at maaari pa siyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Isang malaking kaluwagan yon sa kanyang dibdib. At noong Miyerkules, isang mas malaking sorpresa ang dumating. Ipinatawag ang lahat ng janitorial staff para sa isang mabilis na meeting at inanunsyo na dahil sa exceptional performance ng kanilang departamento, lahat sila ay makakatanggap ng isang sorpresang mid-year bonus. Hindi makapaniwala si Ara nang makita niya ang halaga sa kanyang payslip. Sapat na yon para bayaran ang utang niya sa ospital, bumili ng bagong supply ng gamot para kay Miguel na tatagal ng ilang buwan, at may kaunti pang matitira para sa kanilang ipon. Nang araw na yon, habang naglalakad siya pauwi, ang kanyang mga paa ay tila lumulutang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Tumigil siya sa isang maliit na panaderya at bumili ng isang kahon ng paboritong ensaymada ni Miguel at isang maliit na supot ng pandesal para sa kanyang sarili. Kinabukasan sa trabaho, hinanap niya si Kuya Leo. Nakita niya itong tahimik na nagwawali sa isang sulok ng hallway. Ang lungkot sa mga mata nito ay tila mas lumalim pa kumpara sa dati. Naawa siya rito. Ano man ang pinagdadaanan nito, tiyak na mabigat iyon. Kuya Leo, tawag niya. Nag-angat ito ng tingin at para sa isang sandali, nakita ni Ara ang isang kislap ng pagkagulat sa mga mata nito bago ito napalitan ng pamilyar na pagod na ekspresyon. Ara, sabi nito. Para po sa inyo, sabi ni Ara. Inaabot ang isang supot na papel. Sa loob ay may 2 pirasong mainit-init pang ensaymada na binili niya kaninang umaga. Pasasalamat ko po sa pagiging mabuting kaibigan. Tiningnan ni Tiago ang supot, pagkatapos ay ang nakangiting mukha ni Ara. Sa gitna ng madilim at magulong mundo ng kasinungalingan at pagkakanulo na kanyang ginagalawan nitong mga nakaraang araw, ang simpleng alok na ito ay parang isang sinag ng araw. Isang tunay na kilos. Walang nakatagong motibo, walang hinihintay na kapalit. Salamat, sabi niya. At sa pagkakataong ito, isang tunay at bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero bakit? Mukhang masaya ka ngayon. Nakatanggap po kami ng bonus, kuya. Masayang kwento ni Ara. Malaking tulong po ito para sa anak ko. Minsan po talaga, kapag akala mo wala ng pag-asa, may darating na biyaya. Napatango si Tiago. Ang bonus na yon, isang simpleng utos niya sa HR department. Isang maliit na bagay para sa kanya, ngunit para kay Ara, ito ay isang biyaya. Naniniwala ako dyan, sabi niya. Ang mga mabubuting tao ay nararapat sa mga mabubuting bagay. Sana nga po kuya, sana po kung ano man ang pinagdadaanan ninyo, malagpasan ninyo rin po. Sabi ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Habang nag-uusap sila,
2 tao ang dumaan sa kanilang likuran, naglalakad papunta sa elevator. Si Yasmin at Marco. Hindi sila napansin ng dalawa. Masyado silang abala sa kanilang pagbubulungan at pagtatawanan. Tingnan mo ang mga basahang yan. Narinig ni Tiago na sinabi ni Marco kay Yasmin. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pang-aalipusta. Hindi magtatagal. Lahat sila ay luluhod sa paanan natin. Narinig din yon ni Ara. Nakita ni Tiago ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa saya, ito ay naging takot at hiya. Mabilis siyang yumuko at nagkunwaring may inaayos sa kanyang sapatos na para bang gusto niyang maging invisible. Ngunit si Tiago, hindi siya yumuko. Nanatili siyang nakatayo, hawak ang supot ng ensaymada na bigay ni Ara. Tiningnan niya ang papalayong likod ng kanyang mapapangasawa at ng kanyang pinsan. Ang barya ng kabaitan na iniabot sa kanya ni Ara ay nasa isang kamay. Ang espada ng katotohanan na gagamitin niya laban sa kanila ay nasa kanyang isipan. At sa sandaling iyon, alam na niya. Hindi sapat na ilantad lang sila. Kailangan niyang tiyakin na mararamdaman nila ang sakit na idinulot nila, hindi lang sa kanya, kundi sa mga taong tulad ni Ara na tinatapakan nila ng walang awa. Bisperas ng engagement party, ang buong hotel ay abala. Ang mga bulaklak ay iniaayos, ang mga ilaw ay sinusubukan, at ang entablado para sa malaking gabi ay itinatayo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leo, ang janitor, ay tahimik na nagtatrabaho, isang anino na walang sinumang pinapansin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa dumi sa sahig. Nakamasid ito sa bawat galaw. Sa bawat sulok, mayroon siyang isang huling misyon bilang si Leo bago niya tuluyang ilibing ang pagkataong ito. Alam niyang madalas gamitin ni Yasmin ang isa sa mga pribadong lounge sa mezzanine floor para sa kanyang mga personal na tawag, malayo sa ingay ng lobby. Ito ang perpektong lugar. Nang makita niyang walang tao, mabilis siyang pumasok. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na kasing liit lang ng isang butones. Isang high-tech listening device. Maingat niya itong idinikit sa ilalim ng isang mesang gawa sa marmol sa lugar na hindi madaling makita. Pagkatapos, lumabas siya at nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Ang kanyang puso ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Ito na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya. Ilang oras ang lumipas. Nasa loob siya ng security monitoring room, isang maliit at madilim na kwarto na puno ng mga screen na may pahintulot mula sa pinagkakatiwalaan niyang hepe ng seguridad. Suot ang isang pares ng earphones na konektado sa kanyang cellphone. Pinakikinggan niya ang lahat ng nangyayari sa lounge. Sa simula, puro katahimikan. Ngunit pagkatapos ng halos isang oras, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sigurado ka bang walang tao dito? Boses ni Yasmin. Ako ang bahala, sagot ni Marco. Relax ka lang. Bukas, magiging reyna ka na ng imperyong ito. Narinig ni Tiago ang pagbuhos ng alak sa 2 baso. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sabi ni Yasmin, ang boses ay puno ng kasabikan. Pagkatapos ng kasal, paano natin sisimulan ang phase 2? Simple lang, sabi ni Marco. At narinig ni Tiago ang pag-upo nito sa sofa, malapit sa mikropono. Hahayaan natin siyang mag-enjoy sa honeymoon. Pagbalik niya, doon natin ilalabas ang mga dokumento. Anong mga dokumento? Mga pekeng dokumento. Pagmamalaki ni Marco. Mga papeles na magpapakitang naglilipat siya ng pera ng kumpanya sa mga offshore accounts para sa sarili niyang kapakanan. Isang maliit na financial scandal. Ang board of directors, lalo na ang mga matatanda, ay magpapanik. They will call for his resignation to save the company's image. Napapikit si Tiago. Ang plano ay mas detalyado at mas masama kaysa sa kanyang inakala. At ikaw ang papalit? Tanong ni Yasmin. Sino pa ba? Ako ang pamilya.
Ako ang pinagkakatiwalaan niya. Ako ang tatayo bilang tagapagligtas ng Cardoso Empire, sabi ni Marco, at narinig ni Tiago ang kayabangan sa bawat salita. At sa sandaling makuha ko ang posisyon, unti-unti kong ililipat ang lahat ng assets sa mga kumpanyang tayo ang may kontrol. Sa huli, wala nang matitira sa kanya. Mula sa tuktok, babagsak siya sa lupa nang walang-wala. Paano kung lumaban siya? Isang mahabang katahimikan, at nang magsalita ulit si Marco, ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Lahat ng tao may kahinaan, Yasmin, at alam ko ang kahinaan ng pinsan ko. Hindi ito pera, hindi ito kapangyarihan. Ito ay ang legasiya ng kanyang ama, ang pangalan ng pamilya. Gagamitin natin iyon laban sa kanya. Sisirain natin ang pangalan niya sa paraang hindi na niya maibabangon pa. Mas gugustuhin niyang mawala ang lahat kaysa madungisan ang pangalan ng kanyang ama. Sa loob ng madilim na security room, napahigpit ang hawak ni Tiago sa kanyang dibdib. Tama si Marco. Iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang pangako niya sa kanyang namayapang ama. Mahal na mahal kita, Marco, narinig niyang sabi ni Yasmin. Mas mahal kita, future Mrs. Cardoso. Kahit sa maikling panahon lang, sagot ni Marco, at sinundan ito ng kanilang halakhakan. Isang halakhakang nagwasak sa lahat ng natitirang piraso ng puso ni Tiago. Tinanggal niya ang kanyang earphones. Hindi na niya kailangan pang marinig ang iba. Lahat ng pag-asa, lahat ng tiwala sa pamilya, lahat ng pananabik para sa isang kinabukasang pinangarap niya, lahat ay nawala. Gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Ito ang pakiramdam ng pagiging all is lost. Ang pagiging ganap na mag-isa sa isang mundong akala niya ay sa kanya. Tumayo siya at humarap sa salamin na nasa pader ng kwarto. Nakita niya ang refleksyon ng isang lalaking pagod, marumi, at talunan. Ang refleksyon ni Leo, tinitigan niya ito ng matagal. At pagkatapos, sa isang malamig at determinadong boses, kinausap niya ang kanyang sarili sa salamin. Oras na para mamatay si Leo at oras na para bumalik si Tiago Cardoso. Ang grand ballroom ng hotel ay kumikinang na parang isang kahon ng alahas. Ang mga chandelier ay naglalabas ng ginintuang liwanag sa daan-daang bisita na nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at palamuti. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, mamahaling pabango, at ang mahinang tunog ng isang string quartet na tumutugtog sa sulok. Ito ay isang perpektong gabi, isang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Tiago Cardoso, ang hari ng gabi. Nakasuot ng isang formal na itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal at isang magaan na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Mukha siyang kalmado, mukha siyang masaya. Walang sino man ang makakabasa sa bagyong namumuo sa likod ng kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Yasmin ay isang pangitain sa isang silver na gown, kumakapit sa kanyang braso na para bang siya ang pinakamahalagang tropeo. Si Marco naman ay nasa malapit, nakikipag-usap sa mga miyembro ng board. Ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng sa isang politiko. Paminsan-minsan, nagkakatinginan sila ni Yasmin, isang mabilis, lihim na sulyap ng tagumpay. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipagkamay at pagbati, umakyat sa entablado ang MC. Magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon, para sa sandaling ating pinakahihintay, pakinggan po natin ang ilang salita mula sa ating magandang couple, ang malapit ng ikasal, Mr. Tiago Cardoso at Miss Yasmin Alcantara. Nagpalakpakan ang mga tao. Inalalaya ni Tiago si Yasmin paakyat sa entablado. Inabot niya ang mikropono. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Panimula ni Tiago, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom.
Tumingin siya kay Yasmin at ang nangiti sa kanyang labi ay lumawak. Ang gabing ito ay napaka-espesyal. Isang gabi ng pagdiriwang ng pag-ibig, katapatan, at katotohanan. May kakaibang diin sa huling salita. Ngunit si Yasmin at Marco lang ang tila hindi nakapansin, masyadong abala sa kanilang sariling mundo ng tagumpay. Bago kami magpatuloy, sabi ni Tiago, may inihanda akong isang maikling film, isang sorpresa para sa aking mapapangasawa, isang pagbabalik-tanaw sa kung paano nagsimula ang lahat, at isang sulyap sa klase ng pundasyon kung saan itatayo ang aming pagsasama. Naghiyawan ang mga tao, puno ng kilig. Si Yasmin ay tumingin sa kanya, ang mga matay nagniningning. "Oh, mahal, you're so sweet," bulong nito. Ngumiti lang si Tiago. Lumingon siya sa technical booth sa likuran at nagbigay ng isang bahagyang tango. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang humina. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay umilaw. Inaasahan ng lahat ang isang slideshow ng mga matatamis na larawan. Ngunit ang unang lumabas sa screen ay hindi isang larawan ni Tiago at Yasmin. Ito ay ang lobby ng hotel. Isang pamilyar na eksena. Si Yasmin, sa kanyang puting bestida, ay nakatayo habang si Ara, ang janitor, ay nakaluhod sa sahig. Pinupunasan ang natapong kape. Ang audio ay malinaw na malinaw. "Pabaya ka kasi. Mga katulad ninyong walang silbi, dapat tinatanggal na lang sa trabaho." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay nagsimulang gumapang na parang mga ahas. Ang nangiti sa mukha ni Yasmin ay naglaho, napalitan ng pagkalito at takot. Tumingin siya kay Tiago, ngunit si Tiago ay nakatingin lang sa screen. Ang video ay nagbago. Sumunod na eksena, ang parking lot. Si Yasmin naglalabas ng cellphone para kunan ng video ang diamond bracelet sa kanyang kamay. At ilang sandali pa, walang pakialam na inihagis ito sa basurahan. Mas lumakas ang mga bulungan. At pagkatapos, ang pinakamatinding eksena. Ang madilim na kalye sa labas ng isang bar. Si Yasmin tumatakbo at yumayakap sa isang lalaki. Ang kamera ay nag-zoom in at ang mukha ng lalaki ay malinaw na lumitaw sa screen. Si Marco, isang kolektibong hininga ng pagkagulat, ang narinig mula sa mga bisita, lalo na mula sa pamilya Cardoso. Ang ama ni Marco, isang respetadong miyembro ng board, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang huling bahagi ng palabas, audio lang, ang pag-uusap ni Yasmin at Marco sa lounge, ang kanilang buong plano para sirain si Tiago at kunin ang kumpanya. Bawat salita, bawat halakhak ay pinakinggan ng lahat. Nang matapos ang audio, ang screen ay naging itim. Ang mga ilaw ay bumalik. Si Yasmin ay nakatayo, nanginginig. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Marco, sa ibaba ng entablado, ay parang isang estatwa na gawa sa yelo. Binitawan ni Tiago ang kamay ni Yasmin na para bang ito ay isang nagniningas na uling. Kinuha niya ulit ang mikropono. Ang kanyang boses, ngayon, ay wala nang bahid ng anumang emosyon. Ito ay malamig, matalim, at pinal. "Ang kasal ay kanselado," sabi niya. "At Marco, you're fired." Nagsimulang magsigawan si Yasmin. "Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Tiago, maniwala ka sa akin." Ngunit huli na ang lahat. Ang mga security guard ng hotel na dati nang inatasan ni Tiago ay nagsimulang lumapit. 2 para kay Yasmin, 2 para kay Marco. "Hindi mo magagawa sa akin ito," sigaw ni Marco, nagpupumiglas. "Ako ang pamilya mo." "Hindi na ngayon," sagot ni Tiago. Hindi man lang siya tinitingnan. Habang hinihila palabas sina Yasmin at Marco, ang kanilang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na ngayon ay puno ng kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Tiago ay nanatiling nakatayo sa entablado. Ang kanyang mga mata
ay naglakbay sa nagkakagulong mga tao. Hinahanap niya ang isang bagay o isang tao at natagpuan niya ito. Sa isang sulok malapit sa service door, sa likod ng lahat, nakatayo si Ara. Nakasuot ng uniforme ng catering staff, inanyayahan siya ni Tiago sa pamamagitan ng kanyang manager para magtrabaho sa event. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Sa wakas, naiintindihan na niya ang lahat. Ang mabait, ngunit malungkot na si Kuya Leo. Ang biglaang bonus, ang pagkansela sa kanyang termination. Si Kuya Leo ay si Mr. Tiago Cardoso. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng kaguluhan. Sa isang iglap, ang ingay ay nawala. Sa mga mata ni Tiago, nakita ni Ara ang lahat ng sakit at pagkakanulo. At sa mga mata ni Ara, nakita ni Tiago ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, tunay na pag-unawa at awa. Lumipas ang 3 linggo. Ang iskandalo ng engagement party of the century ay unti-unti nang humuhupa, bagamat nanatili itong usap-usapan sa mga alta sosyedad at business circles. Si Yasmin Alcantara ay nawalang parang bula. Matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa kanyang malaking utang sa mga kasino at ang koneksyon ng kanyang pamilya sa pera na ninakaw ni Marco, napilitan silang magbenta ng kanilang mga ari-arian at lisanin ng bansa. Si Marco naman ay nahaharap sa isang seryosong kaso ng corporate fraud. Ang lahat ng ebidensya na nakalap ni Tiago ay sapat na para masiguro na hindi na siya makakabalik sa mundo ng negosyo kailanman. Ang pamilya Cardoso, sa kabila ng kahihiyan, ay kumampi kay Tiago. Sa Cardoso Tower, si Tiago ay nakatayo na naman sa harap ng kanyang bintana. Pinagmamasdan ang syudad sa ibaba. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pakiramdam. Wala na ang bigat ng pagdududa. Wala na ang sakit ng pagkakanulo. Ang nararamdaman niya ay isang uri ng kaluwagan, isang uri ng kapayapaan na dulot ng isang masakit ngunit kinakailangang katotohanan. Inayos niya ang kanyang kumpanya. Inayos niya ang kanyang buhay. Ngunit may isa pang bagay na kailangan niyang ayusin. Isang huling hibla na kailangan niyang tapusin mula sa kanyang buhay bilang si Leo. POV. Ara naglalaba si Ara sa labas ng kanilang maliit na bahay nang may isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, napatigil siya sa kanyang ginagawa. Nakatayo sa harap ng kanilang bakod, si Tiago Cardoso. Hindi ito ang bilyonaryo na nakita niya sa TV. Hindi rin ito ang pagod na janitor na nakilala niya. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang simpleng tao. Nakasuot ng ordinaryong polo shirt at maong pants. Walang mamahaling relo, walang driver, walang bodyguards. Mr. Cardoso, sabi niya, at mabilis na pinunasan ng kanyang mga kamay sa kanyang damit. Tiago na lang, sabi nito. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. O kung gusto mo, pwede pa ring Leo. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pasok po kayo. Alok niya. Umupo si Tiago sa isang simpleng upuang kahoy sa kanilang maliit na sala. Si Miguel, ang anak ni Ara, ay sumilip mula sa kwarto, puno ng kuryosidad. Una sa lahat, Ara, panimula ni Tiago. Gusto kong humingi ng tawad. Patawad kung naging bahagi ka ng isang plano na hindi mo naman dapat kasangkutan. Patawad sa aking panlilinlang. Umiling si Ara. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, sir. Tiago, ang totoo po, marami akong dapat ipagpasalamat sa inyo. Ang kabaitan mo, Ara, ang pagiging totoo mo nung mga panahong iyon. Pagpapatuloy ni Tiago, tila hindi narinig ang kanyang sinabi. Iyon ang nagsilbing ilaw sa akin noong nasa gitna ako ng kadiliman. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong ng simpleng pag-aalok mo ng ensaymada. Napangiti si Ara. Wala po iyon. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan,
kundi isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi. Nandito ako, sabi ni Tiago, dahil may gusto akong ialok sa'yo. Hindi bilang kabayaran, kundi bilang isang kaibigan. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang Educational and Medical Trust Fund para kay Miguel. Sasagutin nito ang lahat ng kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo at lahat ng kanyang pangangailangang medikal. Walang kondisyon, walang obligasyon. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Pero sobra-sobra na po ito. Hindi ko po matatanggap. Please, Ara, sabi ni Tiago. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hayaan mo akong gawin ito. Hayaan mong ang isang masamang karanasan ay magdulot ng isang magandang bagay. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao, Ara. Hindi pera, kundi puso. Ito ang paraan ko para magpasalamat. Tumingin si Ara kay Miguel na ngayon ay lumabas na at nakatayo sa kanyang tabi. Tumingin siya sa mga mata ni Tiago. Nakita niya roon ang katotohanan. Dahan-dahan niyang tinanggap ang sobre. Salamat, bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Salamat, Tiago. Tumayo na si Tiago para umalis. Pagdating sa pinto, lumingon siyang muli. Ara, sabi niya. Alam kong masyado pang maaga, pero kung papayag ka, gusto sana kitang imbitahan magkape balang araw. Walang CEO, walang janitor, kundi bilang si Tiago at si Ara. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara, isang ngingiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang nangiting iyon ay walang bahid ng pag-aalala o takot para sa kinabukasan. Oo naman, sagot niya. Gusto ko yan. Tumango si Tiago at tuluyan ng lumakad palayo. Pinanood siya ni Ara habang naglalakad siya sa kanilang maliit na kalsada, hindi sakay ng isang mamahaling kotse, kundi isang taong naglalakad patungo sa isang bagong simula. Niyakap niya ang kanyang anak. Ang hinaharap ay hindi na malabo. Ang hinaharap ay puno na ng pag-asa. At sa isang lugar sa syudad, isang bilyonaryo ang natutong magmahal muli, hindi sa pamamagitan ng pagsubok, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isang pusong busilak na nakilala niya sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon.